Hi guys, gagawa lang tayo ng bagong e-travel departure para sa OFW at sa mga tourist palabas ng Pilipinas. Meron ka bang flight sa ibang bansa? Kailangan mo kasi ng e-travel departure QR code. Besides sa passport mo, flight ticket, and hotel booking, kung wala kayo neto, pwede kayo ma-offload or magka-problema sa flight. And lastly guys, kailangan nating isubmit to 3 to 4 days before your flight. Ang e-travel departure ay para lamang sa mga Filipino palabas ng Pilipinas. Alright, so let's begin. Visit etravel.gov.ph. Tapos magsa-sign in tayo. Pwede nyong pindutin yung sign in dito sa taas or sign in dito sa baba. Kung ang gamit nyo naman ay eGovPH app, i-click nyo yung e-travel icon. So pag-click nyo ng sign in, gamitin nyo yung email and password. Tapos, click login. Kung wala pa kayong account, pwede nyo pindutin yung create an account. After that, click new travel declaration. Kung ang e-travel na gagawin nyo ay para sa inyo, pipiliin mo for me. Pero kung para sa ibang tao, piliin mo for others. Make sure na ilagay mo sila under ng family member mo. Kung kailangan mo ng guide, meron akong tutorial. Kung hindi naman siya under ng family member, pwede mong piliin others. Magpo-proceed lang tayo sa for me. Air, hindi nyo na kailangan baguhin yan. Tapos piliin nyo departure kasi nga palabas ng Pilipinas. Ang arrival, babalik or uuwi ng Pilipinas. Press continue. Purpose of travel. Bakit kayo aalis ng Pilipinas? Or anong gagawin nyo? So maraming option yan guys. By default, pag OFW ka, ito ang pipiliin mo. Kung hindi naman lumabas yung OEC mo guys, don't worry. Ngayon kung hindi ka OFW, mag-shopping, tour, ayan, pipiliin nyo, holiday, pleasure, and vacation. Kung bibisitahin nyo naman yung family, friends, relatives abroad, ito pipiliin nyo. Kung hindi naman para dito, hanapin nyo lang dito mabuti. Pwede kung para sa work ba yan, kayo na lang guys pumili. Aircraft passenger, hindi na natin gagalawin yan. Name of airlines, so ito yung base sa flight ticket nyo. Ano bang airline ang sasakyan nyo? Sa atin ay Philippine Airlines. So, hanapin nyo na lang dito sa listahan. Flight number. So, nandun din yan sa flight ticket. Hanapin nyo na lang din. Origin. Anong airport ka manggagaling sa Pilipinas? Marami tayong airport dito guys. Let's say, Terminal 1. Date of departure, kung kailan kayo aalis. Kailan yung flight nyo. Base sa ticket, 22 February. Kung may connecting flight kayo, before sa pupuntahan nyo, click nyo yung with transit flight. Tapos piliin kung anong bansa ang dadaanan nyo. For example, bago tayo magpunta ng Singapore, dadaan muna tayo sa Hong Kong. Airport. Saang airport sa Hong Kong yun. So, isulat nyo na lang dito. Date of transit, kailan yung transit flight nyo. Ngayon, kung wala naman kayong transit flight, pwede nyo alisin yung check. Country of destination. So, sabi ko nga, Singapore ang punta natin, di ba? Airport of destination. Ang airport kayo sa bansa na pupuntahan nyo. For example, sa Changi Terminal 1. Date of arrival, kung kailan kayo dadating sa bansa na pupuntahan nyo. Date of return, kung kailan kayo babalik ng Pilipinas. For example, 3 days lang tayo. Ito naman yung address mo abroad. Pwede yung hotel or address ng tutuluyan mo na kakilala sa ibang bansa. Kapag OFW naman ang gagawin natin, for example, ito, mawawala yung date of return dahil magtatrabaho na kayo abroad. Press next. So, ignore nyo lang kung anong lumabas dito kasi yung travel tax, pwede nyo namang bayaran sa airport. Kapag nagbayad na kayo online tapos hindi lumabas dito, okay lang yun guys. Basta meron kayong proof na nagbayad kayo. Customs declaration. If you notice, pag e-travel departure, hindi na kailangan ng baggage declaration. Currency lang or cash na dala-dala mo palabas ng Pilipinas. So, dapat ito ay hindi lalagpas ng 50,000 pesos sa pera natin. Kapag hindi naman ito pesos, dapat hindi rin siya lalagpas ng 10,000 USD. Pero kung magde-declare kayo at meron kayong ganyang pera, kailangan nyo ng authorization letter from Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon, wala naman tayong dalang ganyang kalaking pera, press no. So, signature, kapag mali, pwede nyo ulitin, clear. Pag okay na, press next.
So for example, magta-travel ka, meron kang kasama sa flight mo, pwede mong piliin yung pangalan niya dito, tapos pumirma ka na din para sa kanila. Pero kung magkasama kayo, pwede siya na lang ang pumirma. So ignore nyo lang din tong error guys, tapos press next. Tapos double check everything, personal information, address abroad, flight information, and so on. So if you notice, dalawa yung signature niya nandito. Kasi ito yung para sa inyo, and yung para sa kasama nyo. Kung mag-isa lang kayo sa e-travel, isang signature lang ang lalabas dito. So anyway, press na natin submit. So congratulations, meron na tayong dalawang QR code. Yung para sa akin at yung kasama ko. Pindutin nyo lang yung QR code para lumabas at i-save sa cellphone nyo. Hindi nyo na kailangan i-print. Hindi mo na kailangan ipakita ang e-travel departure QR code. Pagdating mo ng immigration, madedetect na nila kung nag-submit ka or hindi. Ngayon, pag nalaman nilang hindi ka nag-submit or nakalimutan mo, pababalikin ka uli at kailangan mong pumila at madedelay ang flight nyo. Yun lang guys, kung may tanong kayo, just comment down below. Sasagutin ko kayo. Thanks for watching. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe. I will see you in my next video.